Paghingi ng tulong ng Crotona. Dahil sa pananakop ng hukbo ni Adolfo sa Crotona, humingi ng tulong si Haring Licio kay Florante. Agad siyang nagtungo roon sa kasama ang hukbo at matagumpay na nailigtas ang Crotona. Sa kanyang pagbabalik sa Albania, nalaman niyang naagaw ni Adolfo ang trono at si Laura. Sa huli, naibalik ni Florante ang kapayapaan sa Albania at pinakasalan si Laura. Habang tinulungan ni Florante si Laura at napayapa sa lupain bilang Albania, naghanap siya ang kapayapaan at nailigtas ang buong lugar at nailigtas din ang Crotona. At nalaman din na inigaw ni Adolfo at trono at si Laura. Habang siya ay bumalik sa Albania, agad siyang pumunta sa hukbo habang matagumpay niyang nailigtas sa Crotona. Nang humingi ng tulong si Haring Licio kay Florante noong panahong iyon. Pumunta siya sa hukbo para sa Crotona at iniligtas ang lugar sa pamamagitan ng pananakop para sa Crotona. Ng hukbo ni Adolfo, iyon ang panahon kung saan humingi siya ng tulong kay Florante sa pamamagitan ng pagkaroon ng hukbo. At matagumpay na naibalik ang kapayapaan at napangasawa si Florante sa huli. Basaylo, ibig sabihin alagad o lingkod. Halimbawa, basaylo ka ba ni Haring Licio? Pakay, ibig sabihin layunin o sadya. Halimbawa, may pakay ka ba nila Haring Licio? Kabaka, ibig sabihin kaaway o kalaban. Halimbawa, ikaw ba ang kabaka ni Haring Licio? Ang tagpuan nila Florante at Laura. Sa tagpuang ito, inilarawan ang taglay ang kagandahan ni Laura na tila isang tala sa kalangitan. Walang kapantay ang liwanag at hinhing ipinakita. Isinasalaysay ni Florante ang kanyang labis na hipis sa kawalay ng kanyang ina. At matinding sakit ang pag-iwan kay Laura. Sa kabila ng mga pagsubok at matinding dalamhati, nanatili siyang tapat at matatag sa pag-ibig niya kay Laura. Bago siyang lumisan, 3 araw siyang naghintay sa palasyo. Baon ang bigat na damdamin sa kanyang paglisan. Iniwan niya ang alalang puno ng lungkot at inalay ang lahat sa Diyos ang pag-ibig. Si Cupido bilang matanda sa kanyang wagas na damdamin. So, as akong nasabtan dere kay kanang ilang pagtagpo daw kay what's up mama? Nga part mo may katong isinaysay ni Florante ang libis niya bisa kawalay ng kanyang ina at kanang pagkawala siyang mamagani kanang iyang kanang sakit ug biyaan siya ni Laura sa ilang kabilang buwan pass na kay napagyapon na matinding dalamhati o sinda nanatili gapon siya na tapat og sa pag-ibig matapat siya og pag-ibig niya kay Laura. Bago siya lumisan kay tulo siya kaadlaw naghintay sa plasyo like iyang gida ang kabugat sa iyang dughan ug pagliwas sa adlaw iniwan kanang iyang gibiyaan iyang mga lungkot like kanang lungkot na day ay lungkot nga moment dito niya ug iyang gialay sa ni God iyang gihigug mga tao. Moratong. Sorry. Ang pagtatagpo ni Florante at Laura. Mga matatalinghagang salita. Pamimitak. Ito ay ang pagsikat ng araw. Halimbawa, sa pamimitak ng araw, nagsimula na ang paglalakbay ni Florante. Anaki.
ito ay waring parang. Ang Anaki ay isang mandirigmang walang takot si Florante sa gitna ng labanan. Pain, ito ay bitag o panilo. Halimbawa, ang matamis niyang salita ay isang pain lamang upang lukuhin tayo. Makarakip, ito ay makalapit o makasama. Halimbawa, ang matapat na kaibigan ay laging makarapit sa oras ng kagipitan. Makapagliag, ito ay makapagpahinga o makapag-aliw. Halimbawa, sa ilalim ng punong kahoy, nakahanap ng makapagliag na lugar si Laura. Umirog, ito ay ang kumilos o gumalaw. Halimbawa, hindi man lang umirog si Florante kahit nasa panganib siya. Makipanig, ito ay makipag-usap o makipagkasundo. Halimbawa, dapat tayong makipanig sa ating mga kaibigan upang mapanatili ang kapayapaan. Alipusta, ito ay ang pang-aapi o paghamak. Linsil, ito ay traidor o taksil. Sumansala, ito ang humadlang o pumigil. Nakakalisiya, ito ay nakakagulo o nag-aaway-away. Bimulan, ito ang simulan o pinagmulan. Sayod, sagad o abot hanggang dulo. Ikalugmok, ito ay ang ikabagsak o ikadapa. Nagpatuloy si Florante sa kanyang sanaysay tungkol sa laban sa Crotona. Sa kabila ng matinding pagod at panganib, nagtagumpay siya sa digmaan laban sa mga kalaban, sa tulong ng kanyang tapang at galing sa pagkikidigma. Natalo nila ang hukbo ng mga mananakop at nailigtas ang Crotona. Ang tagumpay na ito ay nagdulot ng malaking tuwa at pasasalamat mula sa mga mamamayan at sa hari ng Crotona. Sa kabila ng pagod at panganib, ipinapatuloy ni Florante ang kanyang pagkikidigma. Siya ay nagpapakita ng matibay na loob at dedikasyon sa tungkulin. Sa pamamagitan ng kanyang tapang at husay sa pagkikidigma, nagawa nilang talunin ang hukbo ng kalaban. Ipinakita ni Florante ang kakayahan bilang isang mahusay na mandirigma o leader. Sa Crotona matataling hagang salita. Ang una, lumikat. Tinawag ko si Matmat, ngunit hindi siya lumikat kahit na ako ay kanyang narinig. Lulugso ang puso ko sa tuwa. 3, ang tanging pangwalat. Ang taning binagit sa awit ay tumutukoy sa isang kasapan pangwalat. Akibat. Kaakibat sa kanilang pag-alis ang panghihinang kauilang mga magulang. At ang last, maglamas ka ng patatas. Ang pagtaksil ni Adolfo. Ang ibig sabihin ng kauntim ay lungkot o dalamhati. Ang ibig sabihin ng pinaaalimpuyong ay pinipigil ang galit o hinanakit. Ang ibig sabihin ng mahinhin ay maayos, magalang, hindi pabigla-bigla. Ang ibig sabihin ng binibini ay dalaga, babaeng maganda,
at magalang. Ang ibig sabihin ng linusob ay biglang sinalakay o natake. Ang ibig sabihin ng pangahas ay mapanghamon, walang takot sa masama. Ang ibig sabihin ng madampi ay madikit o matamaan. Ang ibig sabihin ng matantong ay maunawaan o mapagtanto. Ang ibig sabihin ng nagdalamhati ay nagluksa o labis na nalungkot. Ang ibig sabihin ng hagwit ay hampas o suntok biglang parusa. Ang ibig sabihin ng ipinugal ay pinutol ang ulo o pagpatay. Ang ibig sabihin ng makalawang maligid ay makadalawang ikot o makadalawang balik. Ang ibig sabihin ng kanto, sulok o dulo ng daan. Ang ibig sabihin ng sulit ay nag-ulat, nagkwento, nagsabi ng nangyari. Ining mga balak nga padayon nga gisaysay ni Florante ang iyang grabe nga kasakit tungod sa paglimbong ni Adolfo. Gipakita niya kung giunsa paggamit ni Adolfo sa panlimbong ug pagkadalo aron makuha ang trono sa Albania ug ang gugma ni Laura. Samtang si Florante nakagapon sa lasang, nakasinati siya og dakong pagkawala sa paglaom og kasubo tungod sa panghuna-huna nga siya gilimod sa kapalaran. Gihulagway usab niya ang dakong gugma niya kang Laura ug ang kasakit nga mabati nga posibleng mahulog si Laura. Usa sa mga kamot ni Adolfo, bisan pa sa tanang kasakit, nagpadayon ang iyang paglaom sa hustisya ug ang iyang pangandoy nga makabalik kang Laura. Mga matadaling hagang salita. Una, natalastas, nalaman o naunawaan. For example, natalastas ang aking ama na may kasintahan ako. Pangalawa, pagbatis, pag-agos ng luha o pag-iyak. For example, narinig ng aking ama ang aking pagbatis. Maagnas, natunaw o nawasak sa hirap at lungkot. For example, naagnas ang aking pamilya dahil sa pagsisikap ng aking ama. Next, pinag-isa ng masamang palad, pinagtagpo ng kapwamalas o kasawian. For example, pinag-isa ng masamang palad ang aking pag-ibig. Sunod, pinaibayuhan, tiniis ang matinding pagsubok. For example, pinaibayuhan ko ang aking sarili para sa aking kasintahan. Sunod, malipos ng hirap, nabalot ng matinding paghihirap. For example, nalipos ng hirap ang aking pamilya noon. Sunod, tinatanagsan, iniiyakan o pinagluluksa. For example, tinatagnasan dahil hindi nila tanggap ang aking kasintahan. Sunod, mabiktorya, matagumpay. For example, mabiktorya ako sa aking plano. Sunod, hinatulang pugutan ng ulo, pinarusahan ng kamatayan. Hinatulang pugutan ng ulo ang aking kasintahan dahil pinaglaban niya ang aming pag-ibig. Carcel, bilangguan. Inilagay sa karsel ang aking ama. Sunod, pagsuway, hindi pagsunod o paglabag. Nagalit ang aking ama dahil sa pagsuway ko sa kanyang sinabi. Sunod, matamis pang lubha.
mas pinili pa o mas gusto pa. For example, nagalit ang ama ko dahil matamis panglubha ang aking kasintahan. Next, katoto, kaibigan o kasama. Nagkita kami sa aking katoto sa palasyo. Sunod, nabuyong gumiit, napilitan, igiit o ipaglaban. Sample, nabuyong gumiit ko ang aking kasintahan kaysa sa aking ama. Ikinuwento ni Aladdin ang kanyang malungkot na karanasan bilang anak ng Sultan ng Persya, si Ali Adam. Inagaw ng kanyang ama ang minamahal niyang si Florida at pinaratangan pa siyang nagkasala. Dahilan ng hatol, kamatayan sa kanya, sa kabutihang palad, isang heneral ang nangligtas sa kanya. Sa kabilang pagdurusa, nagpakita si Aladdin ng kabutihang loob at niligtas si Florante. Nagpapakita ang tunay ng pagpapaiyak. So, gisulti ni Aladdin ang kanyang subo nga kasinatian isip panak si Sultan ng Persya nga si Ali Adam. Tang gikidnap ang sa iyang amahan ang iyang minahal nga si Florida ug gipasangilan pa sa pasiyang nga sad-an. Hinungdan sa silot nga kamatayan kaniya. Maayo na lang kay giluwas siya sa usa ka heneral. Bisan pa sa pag-antos, gipakita ni Aladdin ang pagkamaayo o giluwas si Florante. Nagpakita sa tinuod ang pagkamatugtanon. Ang pagwawaas matapos ang mga pagsubok na matinghi binanyo sa gubat. Kasama ang hukbo upang iligtas sa Florante sa pagmamalik nila sa Albania. Nakasalang sa Adolfo at naibalik ang kapayapaan sa kaharian. Ipinagmuni ng bayan si Florante bilang bagong hari at pinakasalan niya si Laura. Sa kabilang banda, si Aladdin ay bumalik sa Persia. Matapos ang pagkamatay ng kanyang amang si Sultan Ali Adam, sa huli, nabubuhay ng masaya at mapayapa si Florante at Laura. Habang ang kaharian ay muling yumabong sa ilalim ng makatarungang nilang pamumuno expedition. Ang isang istorya na hulagway sa malagpuson na pagtapos sa adventure nila Florante o Aladdin. Naluwas si Florante, napildi ang mga away o napasiuli ang alinaw sa Albania. Nahimong hari si Florante o naminyo ang Laura sa gulo sa pagpasiuli sa kahusay o gugma. Samtang si Aladdin human sa bangutan sa pagkamatay sa iyang amahan. Ibalik sa iyang yutang na tauhan ang katapusang hulagway. Sa malipayon o maliwnawong inabuhi. Alang ang Florante at Laura. Florante o Laura. O sa usa, ang mga bagong nigharian ubos sa ilang pagmando ng hatag o positibo o takbaw na konklusyon sa istorya. Langhagang salita. Piping gulo. Tahimik ngunit malakas na kaguluhan. Nagugulong bayan. Magulong pamahalaan o lipunan. Baluting salido, matibay o proteksyon o depensa. Istangko, tumigil o huminto. Isinabulat. Ibinunyag o ipinahayag o sa politiko. Halilas. Matinding sakit o damdamin, magalaglag, paggala-gala o walang tirahan, nagguhos, bumagsak o natunaw gaya ng luha,
matatanan, makakatakas o makakalaya. Kinamtan, nakuha o natamo. Ninanasang nasa, matagal ng minimithi o hinahangad. Mapupukol na tunod, mga matatalim na salita o pag-atake, balasik, matataning galit, tapang, pumanaog, bumaba o umalis, masasapit, mararanasan o daranasin. Ang pagwawakas. Matapos ang mga pagsubok, dumating si Menandro sa gubat kasama ang hukbo upang iligtas si Florante. Sa pagbabalik nila sa Albania, nagpaslang si Adolfo at naibalik ang kapayapaan sa kaharian. Ipinagbunyi ng bayan si Florante bilang bagong hari at pinakasalan niya si Laura. Sa kabilang banda, si Aladdin ay bumalik sa Persia matapos ang pagkamatay ng kanyang amang si Sultan Ali-Adab. Sa huli, namuhay ng masaya at mapayapa sina Florante at Laura, habang ang kaharian ay muling yumabong sa ilalim ng makatarungan nilang pamumuno. So, human sa daghang pagsulay, miabot si Menandro uban sa hukbo aron maluwas si Florante. Napatay si Adolfo ug nibalik ang kalinaw sa Albania. Si Florante nahimong hari ug naminyo kang Laura. Sa laing bahin, si Aladdin mibalik sa Persia human namatay ang iyang papa nga si Sultan Ali-Adab. Sa katapusan, namuyo sila nga malipayon ug malinawon, samtang ang ilang gingharian misanag pag-usab ubos sa ilang hustong pagpangulo. Ang pagwawakas, ang mga matatalinghagang salita. Panginginig, ito ay nangahuhulugang matinding takot o kaba. Halimbawa, napansin ni Lito ang panginginig ng kanyang kamay habang binabasa ang liham ng babala. Nadadalamhati, ito ay labis na pagdadalamhati o matinding kalungkutan. Halimbawa, matagal nang nagdadalamhati si Aling Rosa sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak. Pag-asa, ito ay ang paghangad ng mabuting kapalaran. Halimbawa, sa kabila ng unos ng buhay, hindi pa rin mawawala ang kanyang pag-asa na muling makabangon. Nagsasaya, ito ay kasiyahan o galak. Halimbawa, ang buong bayan ay nagsasaya sa tagumpay ng kanilang pambato sa patimpalak. Magkasintahan, ito ang simbolo ng pag-iibigan. Halimbawa, ang mga magkakasintahan ay sabay-sabay na nanonood ng paglubog ng araw sa tabing dagat. Pagkakagalit, ito ay angalitan, hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, ang matagal ng pagkakagalit ng magkapatid ay sa wakas natapos na rin. Nag-iisang dibdib, ito ay ang pagsasama sa pag-aasawa o pag-iisa ng loob at damdamin. Halimbawa, sa harap ng dambana, sila ay nag-iisang dibdib bilang tanda na kanilang walang hanggang pagmamahalan. Tagumpay, ito ay ang pagtatagumpay o pagwawagi. Halimbawa, ang kanyang pagsusumikap at tiyaga ang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Kuro, ito ang pag-iisip o pagmumuni-muni. Halimbawa, mataman niyang pinag-isipan ang kanyang kuro tungkol sa hinaharap ng kanilang negosyo. At panghuli, kubli, ito ay nakatago o lihim. Halimbawa, sa ilalim ng malagong punong kahoy, kubli ang isang lihim na lagusan patungo sa lumang kuta.